Naalala ni Chen ang kanyang kabataan. Isang araw, binubugbog siya ng matindi sa isang maalikabok na eskinita. Ang nangunguna sa pambubugbog ay isang mapang-epong pinsan na may kulay orange na buhok, na sumisigaw sa kanya na matuto sa kanyang tamang lugar. Binugbog ng mga bastos ang batang si Chen sa maruming sahig, sa layuning sirain ang kanyang loob. Ngunit hindi inaasahan ng mga mapang-api ang kanyang kapatid. Isang batang siyon ang biglang sumugod sa eskinita, hawak ang isang malaking bakal na tubo, at inutusan ang mga bastos na alisin ang kanilang mga kamay sa kanyang kapatid. Ang mayabang na pinsang may orange na buhok ay hindi natakot kahit kaunti, at may pagkutsa pang tumawa sa ideya na ang maliit na batang babaeng ito ay nagbabalak maging tagapagligtas. Pagkakita na ibinaling ng grupo ang kanilang focus sa kanyang kapatid, ang nagpanik na si Chen ay desperadong sumigaw sa kanyang pinsan na huwag hahakbang ng kahit isang beses patungo sa kanya. Desperado niyang ipinaalala sa mapang-api ang time nitong pangako na hinding-hindi nito sasaktan si Siyon. Binaliwala lamang ito ng mapagmataas na pinsan habang tumatawa, at hayagang inamin na nagsinungaling siya. Buong pagmamalaki niyang ipinagmayabang na ang araw na ito ang magiging daan upang turuan ng kabab ang loob ang kanyang mga nakasasawang kapamilya. Ngunit habang abala ang pinuno sa kanyang pagsasalita, gumawa ito ng isang nakamamatay na pagkakamali. Ginamit ang pagkakataon sa pagka-distract nito, nakakita ang batang si Chen ng isang mabigat na bato sa lupa, hinublot ito, at marahas na isinalpak ng direkta sa mukha ng bastos na humahawak sa kanya, na ikinagulat ng lahat. Ang batang si Chen ay nagngingit-ngit sa galit. Itinaas ang kanyang dagwang bato, sumugod siya ng diretsyo sa kanyang pinsan. Ang mukha ng mayabang at may orange na buhok na pinuno ay agad na namutla nang makita niyang patakbong sumasadsad si Chen patungo sa kanya ng may purong pumatay na intensyon. Nagpakawala si Chen ng isang brutal na hampas ng bato ng direkta sa mukha ng kanyang pinsan dahil sa pagsira sa kanyang salita, na nagpadala rito na marahas na bumagsak sa sementong daan. Nagdarugo at umiiyak sa sahig, ang kaunang pinsan ay sumigaw sa takot, at tinawag si Chen na isang ganap at kabuoang psychopath. Humihingal, ibinaba ng batang si Chen ang kanyang sandata at marahang sinabi sa nanginginig na si Siyo na maayos ang lahat, at hindi niya kailangang matakot. Sa kasalukuyan, inutusan ni Chen si Siyo na manatiling nakatago ng ligtas palayo sa kapahamakan, at kalmadong tiniyak sa kanyang kapatid na tatapusin niya ito sa lalong madaling panahon. Tumanggi na hayaang makatakas ang kanilang biktima. Ang mga stalker ay sumugod ng diretsyo sa kanya, handa na siyang pabagsakin. Yakap-yakap ang maliit na si Leo, nagpanik si Siyon. Pabalisa niya itong binalaan na hinaraharap niya ang tatlong napakabangis at mapanganib na mga awakener, sa paniniwalang walang anumang paraan na malalabanan ng kanyang kapatid ang lahat ng ito ng sabay-sabay. Sumugod ang isang bastos, inihahanda ang isang malaki at may halong kidlat na kamao. Sumigaw ito kay Chen, na kinukutsa siya dahil sa nakatayo lang doon at walang ginagawang pagsisikap na ipagtanggol ang sarili. Ngunit bago pa man marehistro ng lalaki ang nangyayari, sumagot si Chen ng isang solong, mapanirang suntok na nagpadala rito na lumilipad ng una ang ulo sa sementong dingding. Habang pinapanood ang kanyang kapatid na walang kahirap-hirap na pinatalsik ang isang high-level na awakener gamit ang isang kamay, tuluyang nalaglag ang panga ni Siyon. Tamang-tama naman, ang nagdaragong bini na bastos ay tumalon, desperadong sumusugod gamit ang kanyang nagniningning na elemental na sandata. Nang hindi man lang pinagpapawisan, malinis na sinalo ni Chen ang palso ng bastos sa ere bago nagpakawala ng isang brutal na tuhod diretsyo sa mukha nito. Ang tindi ng kinetic na puwersa mula sa tira ay nagpadala sa bini na bastos patalikod, na nag-iwan sa kanya na nakasubsob sa mga basurahan sa eskinita. Agad-agad, isang dambuhala at matinik na ugat ng kahoy ang umatake sa eskinita patungo sa kanya, ngunit gamit ang isang hindi kapani-paniwalang bilis ng reaksyon, walang kahirap-hirap nang iwasiwas ni Chen ang kanyang ulo upang ilagan ang sorpresang atake. Ang mabigat na baging ay tuluyang hindi tumama, na marahas na pumutok sa may tisa na dingding sa likuran niya. Pagkakita na ang kanyang mga tauhan ay madaling napatumba, ang pinunong may puting buhok ay ganap na nawalan ng isip, at sumigaw sa galit na ang isang hamak na bata na nakauniporme sa paaralan ay ginagawa silang katatawanan. Pinapadaloy ang kanyang plant magic, ang boss ay nagpatawag ng isang kawan ng mga dambuhala at nagniningning na kahoy na mga tinik,
buong puot na nangangakong gagawing pantusok ng karayom si Chen. Nanatiling kalmado si Chen, at gamit ang kanyang maladyos na liksi, maayos siyang umilag at sumisid sa dumarating na unos ng matatalim na baging nang hindi nagkakaroon ng kahit isang gasgas. Sa isang solong, tuloy-tuloy na galaw, inilunsad ni Chen ang kanyang sarili ng diretso sa isang siwang sa mga depensa, na nagpaliit ng distansya sa isang iglap. Ang may puting buhok na boss ay natakot, sumisigaw na hindi ito dapat posible at nagpapanik sa kung paano makagagalaw ang sinuman ng ganoon. Habang pinapanood siyang nangingibabaw, biglang may narehistro si Sion. Halos malimutan niya na ang kanyang kapatid ay hindi lang basta nakapasa ng bahagya sa kanyang graduation combat exam, kundi ganap at lubos nitong winasak ang kompetisyon. Inihanda ni Chen ang kanyang kamao at nagpakawala ng isang suntok diretsyo sa panganang pinuno, na nagpapakita sa grupo na kumikilos siya sa isang ganap na magkaibang dimensyon ng lakas. Ang tindi ng epekto ay nagpadala sa boss patalikod na parang missile, na marahas na nagpabagsak rito sa dingding ng eskinita. At sa ganoong paraan, ang may puting buhok na boss ay walang malay, nagdarugo, at ganap na talunan sa semento. Sa mga basurahan, ang bini na bastos ay nanatiling ganap na hindi gumagalaw. Sa tabi niya, ang nakahod na bastos ay nakasandig sa dingding, ganap na walang malay. Ang buong banta ay ganap na nawasak sa loob ng mas mababa sa isang minuto. Casual na pinapagpigan ang kanyang mga damit, humarap si Chen sa kanyang kapatid at inutusan itong kunin ang maliit na si Leo at dumiretso pabalik sa bahay kung saan ligtas. Pinalakas niya ang loob nito ng may ngiti, nangangakong mabilis niyang itatapon ang mga piyasong ito sa lokal na istasyon ng gwardya at makikipagkita sa kanya sa apartment bago pa niya mamalayan. Medyo natutulala pa rin sa tindi ng nasaksihan ngunit nakararamdam ng ganap na kaligtasan, masaya si Sio na kinuha ang kanyang mabalahibong cob at sumang-ayon na umuwi muna. Pagkalipas ng ilang oras, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasuklay na buwan, ang binugbog ng matindi na may puting buhok na pinuno ay dahan-daang nagsimulang magbalik ulirat. Dumadaing sa sakit, ang bogbog na boss ay nahihirapang idilat ang kanyang mga matang nababalutan ng natuyong dugo. Ngunit ang kanyang kalituhan ay mabilis na naging takot. Napagtanto niya na siya at ang kanyang dalawang bastos ay tinanggalan ng kanilang mga sandata at nakatali ng mahigpit ng magkatalikod sa isang sementong haligi, habang si Chen ay diretsyo na nakatitig sa kanila. Ang pinuno ay agad na nagpanik, hysterical na humihingi na malaman kung nasaan sila at kung bakit sila dinala sa liblib na lugar na ito. Habang ang bini na bastos ay humihikbi na ang kanyang wasak na bungo ay literal na nararamdamang nagkakabitak sa dalawa. Nananatiling ganap na hindi natitinag sa kanilang pag-iyak, malamig na nagtanong si Chen kung kabilang ba sila sa Black Mountain Society. Sa kaalamang hindi sila nagtataas ng daliri ng hindi muna nababayaran, diretsyo niyang hiningi na malaman kung sino ang nagpopondo sa kanilang operasyon upang dukutin ang kanyang kapatid. Ang bogbog na boss ay tumawa lamang ng may dugo at tumangging magsalita. May pagmamalaki niyang ipinaliwanag na ang pagsasabi ay isang hatol ng kamatayan sa kanilang linya ng trabaho, kaya wala siyang intensyon na ibuka ang kanyang bibig. Hindi man lang kumukurap si Chen. Napagtatanto na gusto nilang magmatigas, kalmado siyang nagpakawala ng buntong hininga, at nagpasya na maaari nilang gawin ito sa mahirap na paraan. Bigla, isang madilim at umiikot na enerhiya ang pumalupot sa kanya habang ang kanyang system ay nagsisimula ng isang class switch. Kinumpirma ng system na ang pagpapalit ay tapos na nagpapakita ng nakatatakot na antas 25 Phantom Sorcerer class ni Chen. May kagamitang madidilim na psychic manipulation spells tulad ng Soul Rest Enigma at Ripple Hell. Handa na niyang ipakita sa mga mersenaryong ito ang isang antas ng mental na pagpapahirap na hindi nila kailanman malilimutan.